Good. Magandang umaga po mga kapatid. Yan. Isang mapagpala sa inyo lahat. Purihin ang Diyos sa panibagong linggo ng ating buhay. At bago po tayo magsimula, bilang mga anak po ng Diyos, tayo po ay magbatian sa isa't isa. Yun po ang ating, yun po ay binigay ng Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay yan. Ating pong batiin ang ating mga kapatid. Yan. Napakasarap pong magpuri. Ayan, yung mga nasa labas po, pwede na po pumasok para tayo magsimula na. Ganun din po sa mga nasa online, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Sige po, tayo mag-start na po. Tayo po ay dumako sa ating confession. At bilang po tayo ay isang tao lamang, hindi nawawala ang ating mga kasalanan sa atin sa araw-araw. Kaya tayo po ay lalapit sa Panginoon upang tayo po ay humingi ng kapatawaran. Basahin po natin ang Matthew chapter 3 verse 8. Buksan po natin ang ating Biblia. Mateo 3:8. Dito po ang sinasaad. Sabi po sa Matthew 8, ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Purihin ang salita ng Diyos. Tayo po ay yumuko at tayo po ay magsisi sa Panginoon. Atin pong kain ang ating mga nagawang kasalanan sa araw-araw ng ating buhay. Hinihiling ko po na tayo tumayo para po sa ating worship call. Buksan po natin ang ating Biblia sa Awit 30, verse 1 to 5. Psalms 30, verse 1 to 5. At ito po ang sinasaad. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Verse 2, ako ay dumaing at sa pagtawag ko, tinulungan ako ni Yahweh, aking Diyos. Pinagaling ako sa taglay kong sakit, ako ay ginamot. Verse 3, mula sa libing ang daigdig ng patay,
Hinangaw mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Verse 4. Purihin si Yahweh. Siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos ng banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Last verse po. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, Amang Makapangyarihan sa lahat. Kami po ay muling nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito, Ama. At kami po ay muli mong tinipon upang kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Tulungan mo nga, Panginoon, ang aming pag-aaralan ay tumimo sa aming puso't isipan. Ganun din po, Panginoon, dalangin ko rin po na huwag makapanggulo ang kaaway. Ganun din po, Panginoon, sa aming pag-aawitan. Dalangin ko, Panginoon, ikaw ang aming napapurihan at maitaas, Panginoon, sa araw na ito, Ama. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay umawit. Awitan po natin ang Panginoon. Ayan. So good morning po mga kapatid. Talagang good morning dahil umaraw na po ulit at talaga namang naramdaman natin ang hagupit ng bagyong Krising, pero medyo light lang dito sa Laguna unlike sa ibang parte ng Pilipinas. But truly it's a blessing that everyone is here. Alam natin na ang pinakakalaban ng bawat isa ngayon ay ang malamig na klima, di ba? Para mas masarap matulog. Kasi minsan lang naman lumalamig. But praise God kasi lahat tayo ay nandito. And of course, we're praying sa mga papunta pa lang na ligtas silang makarating dito para kasama natin silang magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya na naranasan ng bawat isa. And also, it's good to be able na makakanta ulit para sa Panginoon after a couple of months because of the work. But truly talagang it's a blessing. And today, we will all be declaring that God is faithful. God is truly the God of everyone. Ang Panginoon natin na nagsasalba. At diba, hindi lang naman ngayong araw or tuwing Sunday tayo magpupuri ng all out. But araw-araw dapat tayo nagpupuri sa ating Panginoon. Handa na po ba ang lahat na magpuri para sa ating Panginoon? There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. And be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Rejoice and be glad in it.
yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Yes, we will continue to rejoice and we will continue praising our God. Let everything that is breath, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley. I'll praise on the mountain. I'll praise when I'm sure. I'll praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered. Praise when surrounded. His face is the water. My enemies drowning. Come on, church. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I'll praise when I feel it, and I'll praise when I don't. It's grace 'cause I know you're still in control. Because my praise is a river, it's more than a sound. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I won't be crying, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord of my soul. Oh, praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Oh, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Oh, praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Oh, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord of my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside?
quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord of my soul. Again, one more time mga kapatid. Lahat, sabay-sabay natin i-declare na lahat ng mga taong binigyan ng Panginoon ang hininga ay sabay-sabay bibigkasin to. Let everything that is good, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that is good, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yes, praise the Lord. Truly, lahat tayo ay binigyan ng Panginoon ng isang biyaya bukod sa, that's the salvation, the capability to breathe, because this is our life, like He is our life. And there are things that might be going on to us personally, and may mga challenges tayo na pinagdadaanan, but we know one thing for sure, that yung mga kasalanan na yon, simula ng pagkapanganak natin, has all been paid. Hindi natin siya binayaran, hindi ng kaibigan natin, but only through the Son, which is Jesus Christ. And may we always remember that kahit anong yaman natin sa mundo, we cannot pay and we cannot give the same sacrifice na binigay ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. And that should be something na naging nasa isip natin every waking day, every time napipikit tayo that, Lord, thank you kasi binigay mo yung bugtong mong anak para maranasan ko yung mga nararanasan ko ngayon, kasi kung hindi dahil sa'yo, wala itong mga bagay na nakikita ko ngayon kung hindi dahil sa biyaya mo. Kaya sabay-sabay po nating awitin ang awitin na ito. I was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But for the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven strong to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul, and for the first time thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. And thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now there has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. And thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness
into glorious light. 'Cause there is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, the blood that causes signs and wonders. We are ransomed by the Father true. The blood, the blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, the blood that causes signs and wonders. We are ransomed by the Father true. The blood, the blood. And thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Jesus, it has washed me white. And thank you, Jesus, you have saved my life. Me from the darkness into glorious light. Yes, Lord, thank you so much for washing us white, Panginoon. And before we sing our last song, let me just read Philippians chapter 2, verses 12 to 18. And it's entitled, Do Everything Without Grumbling. Verse 12, Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Verse 14, do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a wrapped and crooked generation. Then you will shine among them like the stars in the sky, as you hold firmly to the word of life. And then I will be able to boast on the day of Christ that I did not run or labor in vain. But even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with you all. So you too should be glad and rejoice with me. This song that we are about to sing is definitely a new song that you will be hearing, but I hope na the time that we are singing or the time that we are reading these lyrics, may we think that, you know, we are offering ourselves to our God only. That sabi nga sa unang part nito, if life is a vapor, then let your will be done. Kasi ganun lang kabilis yung buhay ng tao. One thing, katabi mo, pero bukas, hindi mo na siya makikita. And we shouldn't be wasting our time sa kung anong bagay, but we should be rendering the rest of our lives in His purpose and offering ourselves to our one and only God. So, let's sing our drink offering. If life is a vapor, then let your will be done in me. And if I choose how I live here, then may I choose yourself away. Help me remember all I have is all I need. And Lord, I know it's not much, but
drink offering, ever pouring for you only. May my life sing of your glory, poured out, poured out. If you're the friend of a sinner, and a friend of mine is who they be, and if this world needs revival, here I am, Lord, please send me, please send me. May my life be a drink offering, ever pouring for you only. Let my life sing of your glory, poured out,
Take this water, make me wine. In your hands I come alive, come alive. Take my body, take my life. Take this water, make me wine. In your hands I come alive, come alive. Oh. Let's sing this for the last time. May my life be a drink offering, ever pouring for you only. Let my life sing of your glory. Pour it out, pour it out, and may my life be a drink offering, ever pouring for you only. Let my life sing of your glory. Pour it out, pour it out. Yes, Lord, may we always sing of your glory and pour out everything on you, Panginoon. Jesus, we lift your name up. Amen. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, po natin ang bawat isa ng isang magandang umaga, isang mapagpalang umaga. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Kahit umuulan, tuloy pa rin ang ating gawain. Walang makakapigil. Amen? Purihin ng Diyos. Siniling ko po na tumayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Tesalonica, Kabanata 5, talatang 16 hanggang 17, hanggang 18. First Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Ito po ang sinasaad. Magala kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. Maaari na po kayong maupo at samahan ninyo ko sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. O Amang Banal, Ama naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay sama-samang sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan.
Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay sama-samang mananalangin sa iyo at sama-sama po kaming magpupuri, magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa inyo at humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng mga kasalanan po namin na nagawa sa loob ng isang linggo. Patawarin mo po kami. At ganun din, Lord, kami po ay nagpapasalamat sa mga biyaya at pagpapalang ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Hindi mo po kami pinagkukulang, ipinagkakaloob mo ang lahat ng pangangailangan po namin sa araw-araw. Kaya maraming salamat po. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay nakakapagbahagi ng iyong salita sa aming kapwa. Patuloy mo po kaming gamitin, Panginoon. Patuloy mo po kaming bigyan, i-empower ng iyong salita, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay maayos po kaming makapaghayag, makapagbahagi ng iyong salita. Maraming salamat po. At sa oras na ito, muli po kaming lumalapit sa inyo at inilalapit po namin sa inyo ang aming mga kapatid. Tulungan mo po ang aming kapatid, Sister Erica Yadaw, Panginoon. Ay mamaya, Panginoon, ay dadaan siya, Panginoon, sa isang surgery. Bagamat ito ay minor lamang, Panginoon, ngunit, Panginoon, dalangin ko na ikaw po ang gumabay. Ikaw po ang magbigay ng wisdom, karunungan nagmumula sa iyo, Panginoon, sa mga doktor, mga instrument, Panginoon, na gagamitin para po maging matagumpay, Panginoon, ang surgery na ito. Tulungan mo po ang aming kapatid, Panginoon. Bigyan mo po siya ng maayos, magandang kalusugan, Panginoon, at huwag mo po siyang pababayaan. At dalangin din po namin, Panginoon, na ikaw rin po ang mag-provide ng pangangailangan, Panginoon, financially, para po sa kanyang medication, Panginoon, sa madaliang paggaling, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo at nilalapit din po namin sa inyo ang isa naming kapatid na sa ngayon, Panginoon, ay meron siyang masamang karamdaman. Dalangin po namin si Sister Luz Galaites, Panginoon. Tulungan mo po ang kapatid na ito na ikaw po ang magbigay ng kalakasan sa kanya, kalakasang pisikal, kalakasang spiritual, Panginoon. Kung ano man ang dahilan ng sama ng kanyang pakiramdam, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, hinihiling po namin na ito po ay iyong alisin. Tulungan mo po ang aming kapatid na gumaling. Ganon din, Lord, sa oras na ito, ang lahat po ng mga kapatiran na mayroong maintenance, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, muli po namin inilalapit sa inyo at tulungan mo po na i-provide, Panginoon, ang mga pangangailangang pinansyal para po sa medication, para po sa kanilang maintenance, Panginoon. At sa iyong kalooban, Panginoon, dalangin po namin na maging maayos na po ang kalusugan ng bawat kapatiran, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa inyo. Sa oras na ito, muli po namin nilalapit ang aming panambahan, Panginoon. Naway ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami na maunawaan po namin ang mahayag sa aming kalagitnaan. Nawa ang banal na Espiritu ang siya pong mag-empower sa bawat isa sa amin at magbigay ng kaalaman upang maihayag, Panginoon, upang malaman po namin ang iyong mensahe sa umagang ito, Panginoon. At tulungan mo kami na matutunan po namin ito at may apply sa aming mga buhay, ganon din may bahagi sa aming kapwa. Maraming salamat po sa inyo. Ganon din, Lord, muli po namin nilalapit ang gawain mamaya, Panginoon, sa aming council meeting. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, dalangin po namin na ikaw po ang magbigay ng wisdom, karunungan nagbumula sa iyo, at nawa, Panginoon, ay maging maayos ang meeting na ito, Panginoon, at tulungan mo po kami na mga leader ng iglesyang ito na magampanan po namin ang aming tungkulin ng ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo po kami ng karunungan nagmumula sa iyo, ng wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Muli po namin inilalapit ang aming mga outreaches at ang mission point sa Mahada. Dalangin po namin na ikaw, Panginoon, na magpala sa mga gawain na ito. Patuloy mo pong bigyan ng proteksyon ang mga volunteers, ganun din, Panginoon, ang mga tinuturuan ng mga bata, ang mga youth, mga adults, Panginoon, na nagkakaroon ng mga Bible study sa kanilang mga tahanan. Dalangin ko, Panginoon, ikaw po ang mag-provide ng kalakasang spiritual, kalakasang physical, Panginoon, sa lahat, Panginoon, upang maging matagumpay po ang iyong gawain sa lugar po ng Southville 3A, sa GSIS Relok, ganun din sa Mission Point sa Mahadain, Panginoon. Patuloy po namin nilalapit sa inyo ang mga gawain ito.
Nawa pagpalain mo po, Panginoon, at nawa marami pa pong mga kaluluwa ang iyong ilapit sa amin upang mabahaginan ng kaligtasan, mabahaginan ng magandang balita para po, Panginoon, gamitin mo po ang bawat isa na mightily, Panginoon, sa paghahayag ng iyong salita. Nawa, Panginoon, mapalaganap ang iyong kaharian sa mga lugar na yun, Panginoon. Kung saan mo man kami dadalhin, Panginoon, dalangin ko na ikaw po ang magpapatnubay, maggagabay, mag-empower po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Ganon din nilalapit po namin sa inyo ang bawat isa, ang bawat miyembro ng Lord's Episcopal Baptist Church. Dalangin ko, Panginoon, na kami po ay bigyan mo ng oras sa pagbabasa, pag-aaral lang yung salita, ganon din, higit sa lahat sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesus sa aming kapwa na iyong pinili, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po sa iyong salita na patuloy nagbibigay kalakasan sa bawat isa sa amin. Ganon din, Lord, sa oras na ito, muli din namin inilalapit, Panginoon, ang aming mga kapatiran na wala sa oras na ito, Panginoon. Dalangin po namin na hindi po namin alam kung ano ang mga dahilan, Panginoon. Bagkus, Panginoon, dalangin ko na ikaw po ang tumulong sa kanila, ikaw po ang magpala. Ikaw rin po, Panginoon, ang magbigay ng provision ng lahat ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Lord, salamat po. At sa oras na ito, muli po namin inilalapit ang aming mga kapatiran na nagtatrabaho sa gobyerno, Panginoon. Gamitin mo po sila mightily para po maihatid ang iyong magandang balita sa mga opisyal, sa mga kasama nila sa gobyerno, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, ay maghari ang iyong salita sa kanilang mga puso at isipan, at sa gayon, Panginoon, magkakaroon ng kapayapaan, magkakaroon ng unity, magkakaroon ng pagmamahalan, pag-uunawaan at pagbibigayan. Salamat po, Panginoon. Muli, inilalapit po namin sa inyo ang aming panambahan sa umagang ito. Nawa ang banal na Espiritu ang siya pong palaging manguna sa aming mga puso at isipan. Nawa ikaw ang aming maparangalan, ikaw ang aming maitaas sa aming kalagitnaan, ganon din ikaw ang aming maluwalhati at mabigyan ng kapurihan sa umagang ito. Purihin po kayo magpakailanpaman. Ito pong aming samot dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. Muli isang magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, good morning po sa inyong lahat. Pinatatawa ko lang kayo, no? Sa pag-aaral po natin about flesh and the spirit, tatalakayin natin ang natitira pang-apat. Merong pang-apat na natitira sa mga hilig ng laman na nailalarawan natin bilang pagkakasala sa batas ng pag-ibig. Ang ating tinalakay about sa paglabag sa batas ng pag-ibig ay may 8 bilang o 8 kabagay na kasama tulad ng mga poot, pagtatalo, mga panibugo o pagseselos, outburst ng poot o yung tinatawag natin ng bugso ng galit, no? Makasariling ambisyon, dissensions, heresies, inggit na nakasaad sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21. No? Galatians 5:19 to 21. Hiniling ko po na tumayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatians 5:19 to 21. Okay? Ito po yung sinasaad. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Diyos nawa ang magbuhos ng pagpapala sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong maupo and let us pray. Amang banal manaming Diyos, sa manaming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito.
Dalangin din po namin, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na magpala sa mga kapatiran na iyong ginagamit, Panginoon. Lord, sa oras na ito, muli naming nilalapit sa inyo ang aming panambahan. Nawa patuloy mo pong pagpalain ng bawat isa. Nawa ang Banal na Espiritu ang siya pong mauna sa aming mga puso at isipan. Tulungan mo po kaming maunawaan ang mahayag sa aming kalagitnaan at tulungan mo po kami, Panginoon, na ito po ay mai-apply po namin sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, wag mo po kaming ipahintulot na kami po ay guluhin ng kaaway. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami po ay makapag-concentrate, makapag-focus lamang sa iyo at sa iyong salita lamang, Panginoon. Naway ikaw po ang maparangalan at mabigyan ng kapurihan sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ipagpapatuloy po natin, mga kapatid, ang ating pag-aaral patungkol po sa ang laman at ang Espiritu. Sabi nga natin kanina, may 8 bagay o may 8 bagay na maibibilang sa pagkakasala o paglabag sa batas ng pag-ibig. Natalakay na natin, mga kapatid, yung 4 sa 8. Ito yung tinatawag nating ang puot, mga pagtatalo, ang selos, at ang inggit. Natutunan natin ang 4 na ito hindi dapat ginagawa ng isang nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Dapat iniiwasan natin ito at hindi ine-entertain sa ating buhay. Ito dapat ay iniiwasan. Hindi dapat sumasagi sa puso't isipan ng bawat Kristiyano. Habang isinaalang-alang natin ang 4 na ito, isasama rin natin ang buod kung bakit ang mga 8 kasalanang ito ay nararapat na isama sa listahan ng mga napakasamang kasalanan tulad ng pakikiapid, pagsamba sa Diyos-Diyosan, panggagaway at iba pa. Tatalakayin natin yung 4 pa na natitira. Mag-uumpisa tayo by taking a closer look sa 4 na natitirang paglabag sa batas ng pag-ibig. Tatalakayin natin ang 4 pang natitira. Umpisahan natin, mga kapatid, sa pagsabog ng galit o outburst of wrath. No? These words describe ang pag-aalab ng galit na sumasabog sa marahas na salita at gawa. Tayong mga Kristiyano, tandaan natin, hindi dapat binibigyan ng puwang sa ating puso at isipan ang ganitong mga pagkakasala o ang ganitong mga kasalanan. Sapagkat ang paalala sa atin, ayon sa James chapter 1 verse 19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Dapat madali tayo o quick to listen. Dapat hindi tayo agad-agad o hindi agad sumasabog yung galit natin. Ano? Ibig sabihin, dapat kontrolado ang ating galit. Hindi dapat sumasabog. Huwag tayong makonfuse, mga kapatid, sa wastong pagkagalit na maaangkop na kontrolado. Kasi pwede namang magalit. No? Pwede namang magalit kasi dahil ang ating Panginoong Jesucristo nagalit din. Pero dapat hindi tayo nagkakasala. Halimbawa, ang wastong pagkagalit ng Diyos. Mababasa natin yan sa Romans chapter 2, verse 7 to 11. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin. Di ba? Pagka yung naggalit tayo, tawag nito, nagkakasala tayo, tandaan natin yung sinabi sa Romans 2, 7 to 11, matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kasamaan. Magdadanas din siya ng paghihirap at kapigatian ang daranasin ng taong gumagawa ng masama. Ayon naman sa Efeso, chapter 4, verse 26 to 27, ang galit na maayos na nakokontrol at hindi pinapayagang maging dahilan ng kasalanan, normal namang minsang nagagalit tayo, sabi ko nga kanina. Pwede naman tayong magalit, pero dapat hindi tayo
magkakasala sa ating pagkagalit. Dahil sinabi ng binasa nating talata kanina, we should be quick to listen, slow to speak, slow to anger. Ano ibig sabihin? Pag may na-receive tayong hindi maganda, na inaakala natin na hindi maganda para sa atin, huwag agad-agad tayong magagalit. Tanggapin natin yung sinabi. Isipin natin, ilagay natin ang ating sarili doon sa kanila. Bakit kaya nasabi sa akin ang mga bagay na yon? Diba? Totoo kaya na sinabi niya na, si Pastor Edel, kalbo. Huwag agad tayong magalit. Isipin natin munang mabuti, pag-aralan nating mabuti. We should quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Kontrolin natin ang ating galit. At huwag nating hayaan at bigyan ng pagkakataon ang tukso ng Diablo. Huwag nating hayaan tayo'y ma-deceive ng Diablo. Meron din mga tao, may mga taong sinusubukang bigyan katwiran ang mga pagkagalit. No? Sinasabi nila, kaya naman ako magagalitin kasi namana ko ito sa aking mga magulang. Ganito kasi yung lahi namin, magagalitin. Ganyan talaga ako. Ito talaga ang lahi namin, magagalitin. It is also a human nature. Ito yung mga katwiran na yung mga baluktot ay pilit na tinutuwid. Ngunit ang mga Kristiyano, anuman ang kalikasan mga kapatid, dapat isantabi natin yung mga bagay na yung pagsabog ng galit. Dapat isantabi natin to. Hindi dapat ito namumutawi sa ating mga bibig. Dahil tayo ay pinagpala. Do you agree that we are blessed? Pinagpala tayo. Tayo ay pinagpala na maging kabahagi ng Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Kaya dapat kontrolin natin ang ating galit. Dahil ang isa pa sa natitira, ang isa pang sa apat na natitira sa paglabag sa batas ng pag-ibig, ito yung tinatawag na makasariling ambisyon, kasakiman. No? Ang salitang ito mga kapatid ay naglalarawan ng isang makasariling saloobin sa paggawa ng anumang gawain. Halimbawa, nagtatrabaho lamang para sa kanyang sarili o nagtatrabaho lamang para kumita ng pera. Minsan kahit may masaktan o may maapektuhan, okay lang. Basta kumita lang ng malaking pera. Kahit merong naapektuhan. Isang halimbawa, hindi ko naman sinasabi na huwag tayong mag-abroad. No? Huwag tayong magtrabaho sa ibang bansa. Isang halimbawa, kung maapektuhan ang ating pamilya, alam natin na walang katuwang si Mrs. sa bahay sa pag-aaruga ng mga bata, kailangan mag-isip tayong mabuti. Kung kasama ang buong pamilya, okay lang. Hindi po ako against sa pagtatrabaho sa ibang bansa dahil ako ay minsan nagtrabaho rin sa ibang bansa. Kaya ako po nasasabi ito dahil ako mismo naranasan ko at nakita ko sa mga kamag-anak ko na nagtrabaho, mga kaibigan ko na nagtrabaho sa ibang bansa. Meron po kaming kamag-anak na hindi ko malaman kung mga 20 taon o 15 taon sa Saudi Arabia. Yung ibang mga anak nakapagtapos ng pag-aaral, yung iba hindi. Meron din akong kaibigan na kakilala, nagtrabaho sa ibang bansa, naiwan yung misis lamang na nagko-control sa kanyang mga anak. Pagbalik, 20 taon na nagtrabaho sa ibang bansa, sa Saudi Arabia din. Pagbalik, yung mga anak hindi nakatapos ng pag-aaral. Yung ibang anak naging addict. Kaya nga mga kapatid, isipin natin, huwag nating gawin na yung mga makasarili nating ambisyon. Yes,
ang ambisyon natin, mabigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating mga anak sa pagtatrabaho natin sa ibang bansa, pero kailangan natin itong ipagdasal. Kailangan natin ng gabay ng Panginoon para maging maayos ang buhay ng ating pamilya. Ano pa ang isang example sa nagtatrabaho lamang para kumita ng pera? Halimbawa, yung mga nagtatrabaho dito, hindi sa ibang bansa, dahil nainggit, dahil gustong yung karir niya, gustong ma-promote sa trabaho, kung ano-ano yung mga tinatahing mga salita para siraan niyang kanyang kapwa na kasama sa trabaho para lamang umangat sa kanyang posisyon. Ito yung mga gawa ng mga tao na makasalanan. Sa atin na mga mananampalataya, dapat hindi natin ito ginagawa. Nagtatrabaho tayo, hindi lamang para sa atin, hindi lamang para sa ating pamilya, nagtatrabaho tayo para sa Panginoon. Sabi nga, ano man ang ginagawa natin, gawin natin ito para sa Panginoon. Amen? Ano pa? Naghahanap at tumahawak ng posisyon sa politika. Yung mga politiko, kaya lang tumatakbo na maging politiko, mayroong pangsariling ambisyon. Ano yung ibig sabihin? Marami tayong kilala na mga congressman, senator, na kaya nang nakaluklok doon, kaya lang tumakbo na sa politika para proteksyonan ng kanilang mga negosyo. Diba? Yung iba naman, nakakalungkot para proteksyonan yung kanilang negosyo tungkol sa droga. Marami tayong nababasa, marami tayong nababalita ng mga ganyan. Gustong magkaroon ng power, gahaman sa posisyon, gustong sumikat. Yan po yung mga gawain ng makasariling ambisyon o kasakiman. Ano pa? Ginagawa ang gawain ng Panginoon dahil sa pagnanais sa pagkilala ng mga tao. Tumutulong, akala natin, sumasama sa mga gawain. Pero, ang gusto pala, ang motibo pala, ay hindi para paglingkuran ng Panginoon, hindi para magpalaganap ng salita ng Panginoon, kundi para makilala na siya ay maraming alam. Para makilala na siya ay tawag nito, nakakahigit sa iba. Meron pong ganoon, kaya suriin natin ang ating sarili. Ano ba itong ginagawa ko na ito? Ginagawa ko ba ito para sa Panginoon o ginagawa ko ito para sumikat lang ako? Ano pa? Sumasama sa gawain, hindi para sa paglilingkod ng Panginoon, kasi kasama ko yung crush ko. Makikita ko naman yung crush ko. Nagsisimba, umaattend ng worship service, kasi makikita ko yung aking crush. Wag po nating mangyari, wag nawang mangyari sa atin ng mga mananampalataya ang ganitong mga makasariling ambisyon. Ito ay ginagamit upang ilarawan ang pagpapahayag na tayong ay makasarili lamang, hindi para sa paglilingkod ng Diyos. Ano pang sabi ng Pilipos? Pilipos 1:17. Ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat ang hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkabilanggo. Nangangaral ng hindi tapat sa kalooban. Ito na yung mga binabanggit ko kanina. Nangangaral ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ayon sa kalooban ng makasariling ambisyon. Ito ang salitang naglalarawan sa mga taong lumilika ng mga dibisyon sa simbahan. Kung minsan ginagamit ang mga taong ito para mahati ang iglesia. Sabi nga,
Ang mga taong kumikilos dahil sa pagpahalaga sa sariling kapakanan at pagnanais na maging una, rather than out of a true desire to stand for the truth. Ang mga ganito ay salungat sa isipan ni Kristo, sapagkat sinasabi ng Pilipos chapter 2 verse 3 to 5, anong sabi? Ang inaasahan ng Diyos ay pagmamalasakit sa ating kapwa, katulad ng pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Huwag tayong maging makasarili. Nawa ay hindi mangyari sa atin na mga Kristiyano, na mga mananampalataya, na magkaroon tayo ng kasakiman, magkaroon tayo ng makasariling ambisyon. Pagpatuloy natin, ang isa pang sa apat na natitirang paglabag sa batas ng pag-ibig, ito yung tinatawag nating pag-aaway-away, pagbabahagi-bahagi, pagkakampi-kampi. This word, mga kapatid, ang salitang ito literally means standing apart. Inilalarawan ito ang isang kondisyon kung saan nawala na yung mga pakikisama ng lahat. Nawala na yung pagpe-fellowship sa bawat isa. Ito ang naging kondisyon ng simbahan ng Corinthians sa Corinto. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 3, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman ng inyong mga pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Nag-iinggitan at nag-aaway-away ang mga Corinthians. Anong ibig sabihin nun? Makasanlibutan pa ang ipinamumuhay. Mga kapatid, maging babala ito sa atin. Wala itong idudulot na kabutihan sa ating buhay at sa ating iglesia. At hindi tayo makaka-move on and we cannot attain our goal if we are like this. Kung ganito tayo, hindi natin magagawa na pressing towards our goal. Lagi nating tandaan, mga kapatid. Tandaan po natin, ligtas na tayo, amen? Ligtas na tayo, wag na tayong mamuhay ayon sa laman. Always remember, we are on the process of sanctification. Nasa proseso po tayo ng pagpapabanal. And we need to follow Christ para magawa natin ito, mga kapatid. Mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ito rin yung itinuro ni Apostol Pablo sa Romans chapter 16 verse 17. Anong sabi niya? Ang pagkakampi-kampi ay hindi magdudulot ng maayos na samahan o fellowship. Kaya naman ang babala ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay iwasan ng ganitong ugali dahil ligtas na tayo at hindi na ito ang inaasahan sa atin. Hindi ito ang inaasahan sa atin ng ating Diyos. We are commanded to love each other. We are commanded to love each other sapagkat ayon po sa John chapter 13 verse 34 to 35, anong sabi? A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. Maliwanag yung utos sa atin. Love one another as I have loved you. Magmahalan tayo kung paano tayo minahal ni Kristo Jesus. Mahalin natin ang ating kapwa kung paano tayo minahal ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Unconditional. Wala tayo dapat itinatangi. At ang huli sa apat, ang hidwang pananampalataya. Tinatawag din itong pagkakaroon ng maling pananampalataya. This word, mga kapatid, appears close in meaning sa hindi pagkakasundo. Diba? Minsan, meron tayong alam, sinabi ng isang kapatid, ayaw natin tanggapin. Ay, hindi ganyan, ganito. Dapat iisa tayo ng pinaniniwalaan. Dapat iisa tayo. We are Baptist. Ay hindi nawawala ang kasi pagka ikaw gumawa ng kasalanan, mawawala ang iyong kaligtasan. Tama ba yon? Ano ang sinasabi ng Biblia?
Once saved is always saved. Kaya dapat, inaayos na natin ang ating buhay. Dahil ligtas na tayo. Wala na dapat yung hilig ng laman. Wala na dapat. Sa New Testament, kadalasang tumutukoy ito sa isang grupo ng mga tao kabilang sa isang partikular na school of thought or action. Tulad ng sekta ng mga Saduceo sa Gawa 5:17. Ganon din yung sekta ng mga Pariseo sa Gawa 15:5. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, dapat tayong mag-ingat. Sapagkat naglipa na, mga kapatid, ang ganitong hidwang pananampalataya. Hidwang pananampalataya na ginamit ito ni Pedro upang ilarawan ng mga bulaang guro na magdadala ng destructive divisions. Ayon po yan sa 2 Peter chapter 2 verse 1. Isang babala ito sa ating lahat, mga kapatid. Kailangan nating mag-ingat. Huwag tayong basta-basta maniniwala, lalo na sa mga napapanood natin sa social media, sa mga Facebook, Instagram, TikTok, ano pa, kung ano-ano pa. Huwag tayong basta magpapaniwala. Iwasan po natin ang palaging pag-share. Kung maaari, iwasan natin yung palaging mag-share tayo ng share ng kung ano-ano. Diba? Baka mamaya, imbis na tayo ay makatulong, tayo pa yung maging dahilan para sa maling katuruan. Dahil naglipa na po ang mga huwad na guro, huwad na mga mga hidwang pananampalataya. Mag-ingat po tayo. Huwag po nating sundin ang bugso ng ating damdamin. Diba? Anong ibig sabihin? Dahil nagandahan tayo sa napanood natin sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, uy, ang ganda nito. Hindi pa masyadong binabasa, hindi pa masyadong naunawaan, share agad ng share. Agad-agad sinishare. Don't do that, please, mga kapatid. Pag-aralan nating mabuti kung ang mga ito ay naaayon ba sa salita ng Diyos at sa kanyang kalooban. Be aware, my dear brothers and sisters. Mag-ingat po tayo. Dahil pwede itong gamitin ng ating kalaban para tayo ay makasira sa kapwa natin mananampalataya. Dati, hindi po ako exempted doon. Dati po ginagawa ko ito. Na kapag meron ako nakita, ay, ang ganda nito, ang ganda ng, lalo na yung may mga caption, di ba? Ang ganda ng mga caption. Hindi ko pa nababasang mabuti, hindi ko pa napapanood mabuti, share agad ako. Pero nung binasa ko na, naku po, hindi ko na mababawi, na-share ko na. Naging dahilan pa ako ng pagliko ng kanyang paniniwala. Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Kaya bago tayo mag-share, bago nating ibahagi yung mga napapanood natin, basahin nating mabuti, pag-aralan nating mabuti, tingnan natin ang salita ng Panginoon kung ito bang napapanood natin ay naaayon sa salita ng Panginoon. Mag-ingat po tayo dahil naglipa na po ang mga bulaang guro. Sabi nga, tulad ng mga kasalanang pagkapuot, pagtatalo, alitan, inggitan, selos, ang apat na kasalanan ng pagsabog ng galit, makasariling ambisyon, pagkakahati-hati o pagbabahagi at hidwang pananampalataya, all of this contributed to disrupting the fellowship and unity that should be found in the body of Christ. Nagdudulot po ito ng pagkasira ng ating fellowship sa bawat isa at yung ating unity. Ang ganitong katotohanan ay maaaring makatulong sa atin na pahalagahan ang mga susunod nating punto. Bakit ang mga kasalanang ito ay kasama sa hilig ng laman? Sapagkat dahil po ito sa ginawa
ni Jesus sa krus. Anong sabi ng Ephesians chapter 2 verse 13 to 16? It is true that Jesus died to reconcile o ipagkasundo pabalik sa Diyos ang mga tao. According to 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 21, ipinagkasundo tayo ni Jesus sa Diyos, na reconcile tayo sa Diyos dahil kay Jesus. Tinubos tayo ng dugo ni Jesus, kaya ang panawagan sa atin mga kapatid ay iwasan natin ang hilig ng laman na ating binanggit kanina. Na-reconcile na tayo, na napagkasundo na tayo sa Diyos. Kaya nga tayo ngayon, sinasabi ko po kanina, tayo ngayon ay dumadaan sa proseso ng pagpapabanal o sanctification. Naipagkasundo na tayo, huwag na tayong lumayo pa sa Kanya. Dapat nating iwasan ang hilig ng laman at sundin ang kalooban ng Diyos. Kung hindi natin iiwasan ang hilig ng laman, anong mangyayari sa atin? Madedelay ang pagpapabanal sa atin. At baka dumating sa atin ang tinatawag na sin unto death. Diba? Kung patuloy tayong gagawa ng kasalanan, sige. Gawa ng kasalanan, baka mamaya sabihin sa atin, anak, buti tinawag pa tayong anak, ano? Anak, para hindi ka na makapaminsala, hindi ka na magkalat diyan, kukunin na kita. Ito yung tinatawag na sin unto death, na malimit banggitin ng ating nakaraang pastor, Pastor Dan Soyco. Palagi itong tinuturo sa atin. Kaya iwasan na natin ang hilig ng laman. O baka datnan tayo ni Jesus, baka dumating siya ngayon na nandoon pa tayo sa hilig ng laman. Ano yung sasabihin natin sa Kanya? Ano yung ire-report natin sa Kanya? Kaya mga kapatid, ito po ay isang babala. Ito po ay isang paalala sa ating lahat. Hindi po ako exempted. Kasama po ako dito sa pinapaalalahanan. Kaya umayos na tayo. Kaya ba natin umayos? Sabihin mo sa katabi mo, umayos ka. Umayos tayo dahil ipinagkasundo din tayo sa kapwa nating mananampalataya. Sa iisang katawan at Panginoon nating si Jesus, ang siyang ulo. Ayon sa Ephesians chapter 2 verse 13. Bakit wala? Mga kapatid, inilapit tayo sa isa't isa sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan. Pinagkasundo tayo sa Diyos. Pinagbuklod tayo sa iisang katawan at hindi hinati sa isang katawan. We must be united. We must be united with Christ. Tandaan natin, united kay Jesus. Kaya natin? United kay Jesus, hindi divided kay Jesus. United sa gawain ng iglesia. United sa fellowship. United to love one another. United to respect each other. United to share the gospel. United to faithfully give tithes and offerings para sa gawain ng Panginoon. United to read and study the Word of God. United to be a channel of blessing to others, spiritually and materially. Mga kapatid, we must be united with Christ. Sino taga-united? Sister Neneng? Wala, no? We must be united with Christ. No? Kaya nga, nananawagan tayo
Kailangan natin ng mga volunteers para po sa gawain ng Panginoon. We must be united sa gawain ng Panginoon, lalo na sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Kailangan natin ng mga volunteers. Asa na yung mga youth natin, yung mga young adult natin, at yung adult natin. Kailangan po namin kayo. Ang kasama lamang po sa pagkalimitan o madalas na kasama na nagbo-volunteer ay mga youth. Youth pa rin. Kaya lang gayut. No? Mga senior citizen. Di ba? Mga youth. Young adults. Hello? Kailangan natin mga kapatid, we must be united with Christ to share the gospel. Kasama sa mga hilig ng laman, yung apat na sinasabi natin kanina. Bakit kasama sa hilig ng laman yung ating sinabi kanina? No? Kasi kailangan nating i-preserve. Kailangan nating i-preserve ang pagkakasundo natin sa Diyos. Hindi lamang vertical na pagkakasundo. Kailangan nating i-preserve ang pagkakasundo natin, hindi lamang preserve sa vertical o yung sa Diyos. Kailangan natin horizontal. Anong ibig sabihin? Kailangan natin ang i-preserve natin yung pagkakasundo natin sa isa't isa dahil ibinilang tayo ng mga anak ng Diyos. Tayo ay mga bahagi ng katawan ng Panginoong Hesus. Kailangan nating panatilihin, mga kapatid, ang ating banal na pamumuhay. To preserve, to love each other, to preserve yung pagkakasundo natin horizontally. Kailangan nating panatilihin ang ating pagkakasundo sa bawat isa sa pamamagitan ng pagkakaisa natin sa Espiritu ng Diyos, sa Espiritu ng kapayapaan. Sapagkat sabi ng Ephesians chapter 4 verse 1 to 3, mamuhay tayo gaya ng nararapat, sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos. Do you agree? Tinawag tayo ng Diyos? Parang konti lang yung tinawag ng Diyos. Do you agree? Tinawag tayo ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. Purihan ang Diyos. Kung nag-agree tayo na tayo ay tinawag ng Diyos, eto yung tanong, bakit ayaw nating mag-volunteer? Bakit ayaw nating humayo to share the gospel of Jesus Christ? Bakit hindi tayo faithful na magbigay sa gawain ng Panginoon? Ano yon? Yung tithes and offerings natin, bakit hindi tayo faithful? Bakit wala tayong oras magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos? Kung sinasabi natin na tayo, kung nag-agree tayo na tayo ay tinawag at pinili ng Diyos, bakit ayaw nating sumunod sa Diyos? At bakit ayaw nating magpatawad sa ating kapwa? At bakit may galit at puot pa rin tayo sa ating mga puso at isipan? Bakit ayaw nating magparaya? Mga kapatid, ang utos po sa atin, ang command po sa atin is to love one another. Magparaya tayo dahil sa pagmamahal sa isa't isa. Panatilihin natin ang kapayapaang nagbubuklod sa atin sa pagkakaisang mula sa Espiritu. Mga kapatid, ang lahat po ng ito ay paalala sa ating lahat. Katulad ng sinabi ko kanina, para rin po ito sa akin, hindi po ako exempted. Lahat po tayo kasama sa paalalang ito. Huwag tayong paninlang sa diablo. Iwasan ang mga hilig ng laman. Iwasan ang mga hilig ng laman. At yung sunod nating punto, ang mga paglabag ng batas ng pag-ibig. Anong ibig sabihin? Gawin ang kabaligtaran ng ginawa ni Jesus sa krus.
What is the work of Christ on the cross? Christ's work on the cross is described na apat na bagay. Ano yon? Substitution. Jesus Christ bore the penalty for our sins. Imbis na tayo yung inako ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan. Jesus Christ bore the penalty for our sins. Ano pa? Propitiation. The death of Christ satisfies completely God's righteous demands. Kung wala si Kristo, hindi tayo makakalapit sa Diyos dahil nagdedemand ang ating Diyos ng righteousness at ni isa sa atin ay walang righteous. Kahit isa sa atin ay walang righteous. Pero dahil kay Kristo Jesus, na-impute sa atin yung righteousness ni Jesus Christ nang tayo ay sumampalatay sa Kanya. The wrath of God toward sin is appeased. This is the Godward aspect of Christ's work on the cross. Ito yung isa sa ginawa ng Panginoong Hesus, propitiation. Ano pa? Redemption. Christ through His death purchased and set free by ransom price those who are enslaved to sin. This is the manward aspect of Christ's work on the cross. Na-redeem tayo. Redemption. Pa? Ano pa? Reconciliation. Ito yung mga ginawa ng Panginoon sa krus. Na-reconcile tayo. Christ's death removes the state of hostility between God and man so that peace may be established. Na nagkasala ang tao, nahiwalay ang tao sa Diyos. Pero dahil sa Panginoong Hesus, na-reconcile tayo. Muli tayong nailapit sa Diyos. Kaya tigilan na natin ang hilig ng laman. Kaya ang tanong natin, nararapat bang tayo ay gumawa ng kasalanan ng moral impurity upang ikasira natin ang pakipagkasundo sa Diyos? Are we? Dapat ba nating gawin ang hilig ng laman? Walang sumasagot. Dapat ba natin gawin ang hilig ng laman? Hindi. Kung gayon, hindi rin natin dapat labagin ang batas ng pag-ibig at ilagay sa panganib ang ating pagkakasundo sa isa't isa. Mga kapatid, kailangan natin ang to love one another. Iwasan natin ang hilig ng laman. Dahil ang kalooban ni Kristo sa pagkakaisa, the will of Christ concerning unity ay makikita natin sa John chapter 17 verse 20 to 23. Ang paglabag sa pag-ibig at paglabag sa pag-ibig ay paglabag din sa kalooban ni Kristo ayon sa John chapter 17, 20 to 23. Idinadalangin ni Jesus ang lahat ng sasampalataya sa Kanya upang hindi tayo makagawa ng paglabag o makagawa ng hilig ng laman. Idinadalangin ni Jesus, mababasa natin na ang lahat ng sasampalataya sa Jesus ay idinadalangin niya sa Diyos Ama. Imagine mga kapatid, wala pa tayo sa mundong ito, idinadalangin na tayo ni Jesus sa Ama. Ganyan ang pagmamahal ni Jesus sa ating lahat. Kaya ano ang igaganti natin sa pagmamahal na ito ni Jesus sa atin? Hilig ba ng laman o hilig ng kasunduan sa Diyos? Hilig ng laman o kasunduan sa Diyos? Your choice, their choice, our choice. Mamili tayo. Hilig ng laman o kasunduan sa Diyos. Tanungin mo yung katabi. Hilig ng laman o kasunduan sa Diyos. Let's take a look also sa command ni Apostol Pablo concerning division sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10 to 13. Ano po ang sabi? All of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought.
United with one another. No division. We must be united with Christ. We must be united with Christ. Amen? Kailangan maging united po tayo. No? Yung unity, dapat yun yung makikita sa atin na mga miyembro ng Lord's Epistle Baptist Church. Ito po yung dapat na namumutawi sa ating mga puso at isipan. We must be united. United with Christ. Diyos nawa ang magbuhos ng pagpapala sa ating lahat. Sa Diyos po lahat ang papuri at sa atin pong pagwawakas. Sa katunayan, ang mga paglabag sa batas ng pag-ibig na ito ay mga seryosong paglabag. These are serious offenses, mga kapatid. Hindi lamang binabaliktad natin ang gawain ni Jesucristo sa krus. Ngunit, dahil maaring ilayo tayo sa kaharian ng langit. Sabi ng Galatians 5:21, hindi lamang tayo dapat umiwas sa mga kasalanang ito, kundi pati na rin sa mga taong patuloy na nakikibahagi dito. Iwasan din natin yung mga taong gumagawa nito. Ayon po yan sa utos ni Pablo sa Romans 16:17-18. Anong sabi? Babasahin ko po sa inyo. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa pansariling hangarin. Inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Ito yung sinasabi ko kanina, mga kapatid, sa mga pinapanood natin. Ito yung isang pwede. Kaya iwasan natin ito. Ano pa? Isang dahilan para iwasan ng ganito ay matatagpuan sa Kawikaan 23-25. Anong sabi? Ang ama ng taong matuwid ay puno ng kagalakan. Ipinagmamalaki ng ama ang anak na matalino. Sikapin mong ikaw ay maging karapat-dapat ipagmalaki ng iyong mga magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ang iyong ina. Sabi nga, huwag makipagkaibigan sa taong galit. No? Yung palaging galit. Huwag kayong makipagkaibigan sa mga taong galit. At huwag kayong makikisama sa isang taong nagagalit. Baka matutunan natin ang kanyang mga gawi. O baka mahawa tayo na maging magagalitin din tayo. Tandaan natin, ginagamit ito ng kalaban para tayo ay hindi lumago sa ating spiritual na buhay. Sabi nga, how much better it would be to develop a friendship with Christ, to learn of His ways at paunlarin ang mga katangian na bumubuo sa bunga ng Espiritu, according to Galatians chapter 5, verse 22. Anong sabi ng Galatians 5:22? Ito po yung tatalakayin natin sa mga susunod na pag-aaral natin. Meron pa tayong dalawa sa gawa ng laman. Sa next Sunday, tatalakayin po natin yon. At pagkatapos noon, susunod na yung sinasabi ng Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Naway bumuo sa pagpapala sa amagang ito sa ating lahat. At mga kapatid, kung mayroon pa tayong itinatagong hilig ng laman, katulad ng ating mga pinag-aralan kanina at yung mga nakaraan, it's about time. It's about time to surrender it all sa Diyos. Remember always that God knows what is in our heart. Even the number of our hair.
Yung buhok natin, bilang ng Diyos yan. He knows everything. Kaya wala tayong maitatago sa Kanya. We need to surrender to God. Kailangan nating i-surrender. Kung meron pa tayong ginagawa na mga hilig ng laman, this is about time to surrender to God. Sabi nga nung isang kanta, anong sabi nung isang kanta? I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Ito yung gusto ng Diyos sa atin. Ito yung inaasahan sa atin ng Diyos. Magmula nang tayo ay sumampalataya sa Panginoong Yesus, ito na yung hinahangad ng Diyos sa atin. Na i-surrender natin sa Kanyang lahat-lahat. Yung dati nating pagkatao, alisin na natin, i-surrender na natin yan sa Diyos. Kaya ngayon, kung meron tayong gustong isuko sa Diyos, gawin natin ngayon. Bibigyan ko po kayo ng 1 minuto sa inyong upuan upang tumugon sa panawagan sa ating lahat kung mayroon pa tayong dapat isuko sa Diyos. Close our eyes, bow down our heads, and let us pray. Let us close in prayer. Amang banal, ama naming Diyos, ama naming makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po. Salamat po sa iyong salita na nahayag sa aming kalagitnaan. Salamat po sa pagpapaalala sa amin. Sa oras na ito, nilalapit ko po sa inyo, Panginoon, ang mga kapatiran na gustong isuko ang mga hilig ng laman. Kasama po ako, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang mga hilig ng laman na ito, Panginoon, ay hindi na sumagi sa aming mga puso at isipan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magampanan po namin ang aming tungkulin sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Hindi po namin kayang gawin ito kung wala ka. Kaya dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo po kaming bigyan ng oras sa aming panalangin, pakipag-usap sa iyo, sa aming pagbabasa, pag-aaral ng iyong salita, at higit sa lahat, gabayan mo kami sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus sa aming kapwa na iyong pinili. Tulungan mo kami, Panginoon. Kaawaan mo po kami at kahabagan. Maraming salamat po. Muli, tinataas po namin ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan at binibigay po namin ng lahat ng papuri at kaluwalhatian sa inyo, Panginoon. Dinadakila po namin kayo. Ito po ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Diyos nawa ang magbuhos ng pagpapala sa ating lahat. All glory to God. Magandang umaga po sa ating lahat. Hinihiling ko po ang lahat na tumayo at buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Galatians chapter 6 verses 6 up to 10. Galatians chapter 6 verses 6 up to 10. Ito po ang sinasaad. Dapat bahaginan ng lahat ng lahat ng mga pagpapalang tinaptamasa
na mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapamakan. Ngunit, ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay makakaupo na. Iyuko natin ang ating mga ulo at ipikit natin ang ating mga mata. Alalahanin natin mula nung Monday hanggang sa ngayon kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Kung ito man nakaranas tayo ng tagumpay, kalungkutan, mga pananakit ng ating buong katawan, kung tayo man ay nalungkot at may matinding kasayahan sa buhay, sa mga maliliit na bagay na ito, i-acknowledge natin yung goodness and mercy ng ating mahal na Panginoon. Maraming salamat aming buhay na Diyos. Kung gaano namin pinag-aralan at nagkaroon kami ng personal devotion sa inyong mga salita na nagbigay sa amin ng inspirasyon at pag-asa sa buhay na ito na punong-puno, Panginoon, ng kaguluhan. Nababasa namin, Panginoon, na papanood na tunay ang mundong ito ay tunay na punong-puno ng kapighatian. But thank you, Lord, dahil we are overcomer. We are victorious, Father God, because we have Jesus Christ in our lives. Father God, sa bahang-baha, Panginoon, ng pagsubok sa buhay, at the same time, umuulan din, Panginoon, ng pagpapala. Ay tunay, Panginoon, ramdam na ramdam namin kung gaano nyo kami kamahal. Ang aming pagbibigay ng kaloob ay bunga ito ng aming pagsamba sa inyo. Bunga ito, Panginoon, ng labis na pag-ibig namin sa inyo. Ano man ang halagang ito, Panginoon, na maibalik namin, ay hindi ito, Panginoon, basihan ang iyong tunay na nakikita, Panginoon, sa pagbibigay ang kalagayan ng aming mga puso. Kahit isang kusing man ito o malaking halaga, Panginoon, wala itong halaga sa inyo. Nakikita ninyo, Panginoon, ang kalagayan ng bawat puso ng bawat isa. Ang aming dalangin lagi dito sa pulpito, na magamit lamang ito ang mga precious na kaloob na ito sa inyong mga gawain. Purihin ka sa aming tagapagsalita na mahal namin Pastor Idel, sa aming mission pastor, Pastor Wes, sa aming mga diakono, Panginoon, na tunay nangunguna, na mayroon silang karunungan, katalinuhan, kung paano ang policy ng aming church na ito ay maiwasto, tamang pag-iisip, tamang wastong puso, Panginoon. Dahil ito ang kalooban nyo, ito ang nais nyo. Kung kaya kami pinagpapala nyo, Panginoon, isa lang ang kahilingan ninyo, maging masunurin kami, maging obedient sa inyo, Father God. And everyone, Panginoon, we believe na maging prosper kami sa aming buhay. Hindi yung yaman ng mundong ito, but ang maayos, masagana, at komportabling buhay ang nais niyo. To God be the glory for everything. In Jesus' name, amen.
So let's sing our closing song. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was born with the precious blood of Jesus Christ. May I request everyone to please stand? Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. To God be the glory. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos amang nasa langit, kami po ay lubusan nagpapasalamat po sa umagang ito na kami po ay patuloy mong dinadala dito sa bahay-sambahan upang magpuri, magpasalamat at humingi ng kapatawaran sa lahat po na yung mga pagkukulang. Salamat po sa mga salita niyo na hayag sa umagang ito. Naway ito hindi lang namin nadinig, Panginoon, kundi ito'y amin tutuparin, gaganapin sa aming buhay. At naway ito'y maging direksyon, Panginoon, na yung panawagan sa amin, kami po'y magpatuloy na lumayo sa gawa ng laman, kundi kami patuloy at lumakad na ayon po sa Espiritu, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na lahat ng mga mabubuting bagay na aming ginagawa, ito po ay isang maraming basahan sa inyong banal na harapan. Kundi lamang po sa ginawa ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo na siyang tumubo sa aming mga pagkakasad, pagkukulang. Salamat po sa kanyang dugo na siyang tumubo sa amin. Nadalayan ko po nawa sa umagang ito na sa panahon na kami po ay uuwi sa bawat kanyang tahanan, ayon po inilalapit sa inyo na patuloy nyo kaming iingat at gagabayan. Dalayan ko, dalhin po namin ang mga salita mo sa aming puso at ito ay aming patuloy na may pamuhay. Salamat po sa umagang ito na kami inyong pinagpala at pinagkalooban ng inyong salita. Ito po ang aming sinasama at dinadalangin sa dakilang pangalan po ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang doxology. Unto the Lord Almighty be glory both now and ever. Glory forevermore.
Amen. Amen. Unto the Lord our Savior be glory both now and ever. Glory forevermore. Amen. 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 Naway sumayin yung lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Amen. 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 Purihin ang Diyos, maaari na po kayong maupo. At gusto ko lamang pong panawagan po sa lahat po ng mga deacons. Continue po yung ating training tomorrow alas 7 ng gabi. Po, nasa ano na po tayo? Second dispensation. Okay. Are we blessed? Hindi yata na blessed. Are we blessed? Amen. God is good. And all the time? Yan, talagang tunay po na napaabuti ng ating Panginoon. At sabi nga po sa Hebrews 13:5, I will never leave thee nor forsake thee. So talagang tunay nga po na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon sa araw-araw nating buhay. Amen po ba? Yun. Amen. Sige. Tayo po ay dadako sa ating announcements. Okay. Welcome back from UK. Pastor Gary Godin. Nasaan po yun? Pastor? Brother Gary. Saan ka man naroroon? Ay, ano pala? Pakitayo naman po para tayo yung makilala, brother. Marami pong bago tayo eh. Yan. Ito si Pastor Gary Godin. Welcome po, welcome. Sunday worship attendance. Adults, 80. Guests, 0. Kids, 21. With a total of 101. Buffet. 101. Happy birthday. Oh, July 21. Sister Erica May Yadaw. Nako. Sa ospital pala, no? Sister, kung saan ka man naroroon, pinapaabot po namin ang iyong taus-pusong birthday. July 22. Ito, mabigat ito. Sister Prodelina Manabat. Sister, happy birthday po. Ako po, talagang napakabuti ng Panginoon. July 22. Brother Edgar Andaya. Wala rin si Brother Edgar. Oh, marami pala may birthday ngayon. July 22. Michael Angelo Tiki. Brother Mike. Happy birthday sa iyo. July 25. Joshua Cortel. Naku, malabo tayo dito. Nasa ibang bansa po yan. July 26. Joy Louie. Ayun, Sister Joy. Happy birthday po. Advance. Next Sunday participants, worship leader, Brother Perdy Marceliana. Next Sunday's participants, operatory reader and prayer, Sister Eden Yadaw. Sister Eden. Next Sunday participants, closing prayer, Brother Joy Santonia. Brother Joy. Ano, wala na po ba?
Next Sunday participants, Martial, Brother Mar Yadaw. Next Sunday participants, ushers and greeters, walang iba po kundi ang inyong lingkod. Brother Del and Sister Rose. Kung saan po siya ay naroon. Prayer meeting participant, presider, Brother Perdi Pitarge. Brother Perds. Okay po. Council meeting after Sunday school. Lahat po daw po, lahat, pati auxiliary. Wala mo na po Sunday school kasi umuulan po. Hindi po, Dave, joke lang po, hindi po, joke lang. May ano lang po, yun lang po. Okay na daw, sige po. God bless us po, pagpalaman lahat.